Nanindigan naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na malakas ang mga ebidensya laban kay suspended Banban Mayor Alice Guo. Kahapon kasi sa preliminary investigation dyan sa Department of Justice, binigyan diin ng mga abogado ni Guo na mahina at hindi tatayo ang mga ebidensyang inihain laban sa kanilang kliyente. Pero ayon naman sa PAOK, kahit wala pa ang pangalan ni Guo sa mga dokumento ng Zan Yuan Technologies, ay maaari pa rin ma-implicate ang alkalde. Samantala, hindi rin pabor ang PAOK na maging testigo ang suspendidong alkalde sa mga kasong may kinalaman sa Pogo sa kanyang bayan. Sinabi ni PAOK spokesperson Winston Casio, hindi qualified si Guo na maging state witness dahil direktang konektado ito sa dalawang operasyon ng Pogo Hub. Well, nabanggit din nyo pala recently, Senator Lapid, na may balak yata kayo na parang disiplinahin at maturuan ng leksyon yung vlogger. Sampahan nyo daw ng kaso, Senator? Opo, sinampahan ko na po ng kaso, maghintay na lang po siya. At ako'y nananawagan, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon na ito na itong programa nyo. Nananawagan po ako sa mga kapwa-vlogger niya. Sana po kung mag-aakusila sila, yung totoo, kawawa naman po yung inaakusahan nila katulad ko, na wala po akong alam dyan sa Pogo, pinipilit nilang may kaugnayan ako at protector ako ng Pogo. Yun nga ang delikado, yung mga, irresponsible. So at least malinaw na itong vlogger na ito, na hindi naman kilala, na-establish na yung tunay niyang pagkatao, identity, at maaari siyang panagutin. Hindi yung kagaya iba na gumagamit ng mga pseudo o yung mga peke na mga pangalan, alias sa social media, Senator Lito Lapid, sir. Mr. Lito Lapid, dapat alam mo yung ang problema ng mga sasaka na mga kapampangan na inagawan mo ng mga lupa. May pakialam ka ba doon, Mr. Lito Lapid? Kasi ang problema sa iyo, hindi mo pinapakinggan na maigi. Sabi ko, isa ka sa may-ari dyan sa Pogo na mga lupa na ginagamit sa Pogo. Hindi ko sinabi niya sa buong 10 hektarya, ikaw may-ari. Sinabi ko, ikaw isa sa may-ari ng isa sa mga lupa dyan sa Pogo. Naintindihan mo? Grabe to, napakainit sa social media ang tensyon sa pagitan ni Senador Lito Lapid at Attorney Toto Causing matapos nagsalita si Senador Lito Lapid tungkol sa isyu na binabato ni Toto Causing sa pagkasangkot di umano ni Leon Guerrero sa illegal na operasyon ng Pogo, bayan ng Porac, Pampanga. Ayon pa sa interview niya sa Mundo ng Politiko, pabiro nitong sinabi na kahit nakapikit, tatamaan di umano si Toto Causing kahit isang bala lang. Oh my God, may kakalagyan ka talaga nito sa sinabi mo, Leon Guerrero. Kahit noong nakaraang hearing, nabanggit na nito ni Senador Lito Lapid ang tungkol sa isang vlogger na tumitira sa kanya. At hanggang ngayon, sa interview niya sa Mundo ng Politiko, hindi niya pa rin masabi-sabi ang pangalan ni Attorney Toto Causing. Kahit sa pag-describe niya sa vlogger na to, ito talaga si Attorney Toto Causing. Takot siguro pangalanan ni Leon Guerrero. Baka itong si Toto Causing ang papalit sa pwesto niya. Pinipilit talaga ni Leon Guerrero na wala siyang kinalaman sa Pogo. Lalo na ang mga Pineda at si Mayor Jing Capil. Silang mga opisyal ng Porac ay wala daw alam sa Pogo. Oh my God! Grabe to. Ano ka ba talaga, Leon? Parang iisa lang ang bitoka nyo ni Alice Guo o Go Waping. Laki din ka ata sa farm. Kaya dahil sa kontrobersyang ito, umani ng mga negatibong komento itong si Senador Lito Lapid. Makausap at manggaling mismo, from the horse's mouth, yung paliwanag. So, kumusta po kayo? Dahil matapos ang inyong pagdalo sa public hearing, kaugnay sa Pogo Hub sa inyong bayan sa Porac, Pampanga, Senator Lapid, sir. Yun nga po, nagpapasalamat ako sa ating senadora na si Risa Ontiveros ng Committee ng Women's. Binigyan tayo ng pagkakataon na pinaiimbestiga itong issue po ng Porac Pogo. At yun nga po, sinasangkot tayo na sinasabi sa akin yung 10 hektarya. 10 hektarya na kinatatayuan ng Pogo. At protector daw po ako ng Pogo. At narinig po siguro ninyo kung napanood nyo o narinig, tinanong ko mismo yung engineer, lansang ng municipal engineer, at tinanong ko mismo ng live na
si Mayor Jing Capil na kung yung kinatatayuan ng Pogo na 10 hectares akin ang lupa, ay sabihin ko, sagutin mo. At kung ako'y protector, ay sagutin mo rin. At ang tanong ko sa kanya, ako ba ang may-ari ng lupa ng Pogo na kinatatayuan ng 46 na building o 42 na building diyan sa Porac, Pampanga? Sinagot naman po, wala po daw po akong alam. Sila po nagpapatunay na wala akong alam at hindi po akin yung lupang kinatatayuan ng Pogo. Ito, Senator, paano ba, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, paano ba kasi nabanggit ang pangalang Lito Lapid? Saan ba nagsimula? Saan ba nanggaling, Senator? Dahil siguro po anak ako ng Porac, tiga Porac po ako. Yun po siguro ang niliugnay sa akin. Kahit hindi naman po sila tiga Porac, kamukha po ni Baby Pineda, ni Governor, dating Gobernador at dating Vice Governor. Sinasangkot din po dyan na protector din daw po ng Pogo. At si Presidente, ex-President Gloria Macapagal Arroyo, protector din daw po. At si Bong Pineda, at sinasabi lang protector daw kami lahat ng Pogo. Kaya kahit hindi po tiga Porac, basta tiga Pampanga na national, na dawit na, basta tiga Porac, Pampanga, hindi po namin alam. Itong vloggers na ito, hindi ko alam kung saan niya kinukuha at hindi ko po kilala. So itong vlogger na ito, wala kayong personal na pagkakakilala sa bawat isa. Kumbaga parang estranghero itong vlogger na ito. Lalaki ba ito, babae? Hindi ko po alam. Alam ko, lalaki. Pero ano po, hindi ko siya kilala. Hindi pa ko nakita. Hindi ko po alam kung anong personal yung kagalit sa akin eh. Sabi ko nga sa kanya, di bali magalit ka sa akin, huwag ka lang mainggit eh. Para bang yapatan lumabong na senador eh. Ba't naman ako sa dami-dami namin senador, pati sinisingle out niya ako. Ako lang tinitira niya. Ang dami naman may mga senador naman diyan na meron din Pogo probinsya nila. Hindi naman nila nabanggit. Alam mo po yun siguro, ayok na lang banggitin. Sino yan? Gusto ko manggaling na rin sa inyo, Senator Lito Lapid. Sa tingin nyo, merong nasa likod ng vlogger na ito para, alam mo, nasiraan lahat. Nalalapit na yung halalan sa 2025. Senator Lapid. Oo nga po, ayoko pong magkaroon ng malisya na merong nasa likod ng vlogger na ito na politiko. Na kapwa akong senador o local man o ano man yan. Wala naman po yun eh. Sabi ko nga, ba't sinisingle out niya ako? Ang dami-daming senador. Sana wala pong malisya sana yon. Sana walang senador na sa likod dito na pinatitira nila ako. Pero wala namang parang nagpahiwatig, nagparamdam yung vlogger na parang gusto lang niya manghingi ng pang whiskey o pang brandy sa'yo. Meron akong bata na parang gusto niya makipag-usap at parang kailangan daw may bayad. Minsan sabi niya dapat sa Zoom na lang kami mag-usap. Sabi ko hirap naman sana. Maghirap man na magmura pero napakatarantado naman yun. Kaya gagawin ko yun. Ano ko? Tana. Correct. Parang na-imagine kita, Supremo, parang gusto mong tirahin ng isang bala at dalawang mata yung tatamaan eh. Hindi na. Sa isang bala lang, kahit hindi ko tignan, tatamaan yan eh. Yun lang pala, kung hindi politically motivated, baka financially, monetary motivated, kung may nga ganon, mga paramdam, pahiwatig sa inyo, Senator Lapid, sir. May nabalitaan po ako, abogado daw po ito eh. Abogado. Pero nabawi na po yung lisensya niya. Wala po yung lisensya dahil kakagawa niya. Meron po siyang kaso, nakuha ko po doon sa NBI, siyam na kaso niya ng libel. Yung anin po doon ay may warrant. Notorious wanted pala. Po siya. Opo. Ito naman, although hindi naman kayo si Mayor Capil, pero sa pagkakilala nyo kay Mayor Capil, parang hindi naman siya talaga involved dito, Senator Lapid, just like you. Hindi ko po magagarantiya yung niya, pero hindi ko po siya inaakusahan. Kaya sinasabi ko sa kanya, sana po ako malinis mo ang pangalan mo dito sa investigasyon ng Senate na ito. Nung nag-iimbestiga po sa Senate, nung may hearing, sabi ko, linisin mo ang pangalan mo, Mayor, dito sa mga tanong ng mga kasama ko senador. Sabi ko, napakasama na ng image ng Porac parang Tarlac Bamban. Sabi ko, may mga investor dyan, baka mag-atrasan, pasikat na tayo, pa-asenso na nakikilala na yung Porac.
Dahil nandiyan na po yung Ayala, nandiyan na po yung Miriam College, Holy Angel, mga eskwela pong malalaki, nandiyan na po sa Porac, mag-i-invest na po. Eh baka kako, pag may tinatayong building dyan na mag-i-invest, eh sasabihin na naman po nila, baka Pogo building na naman po yan. Oh, eto para malinaw, Senator Lapid, so hindi nyo inaabsuelto, hindi nyo kusang nililinis si Mayor Capil, pero parang pinapabayaan nyo na mismo si Mayor Capil ang magdepensa, magpaliwanag at maglinis sa kanyang pangalan gaya ng ginawa nyo personally sa pagdinig ng Senado, Senator Lapid. Tama po kayo. Hindi ko po siya inaakusahan basta linisin niya yung pangalan niya. Sana wala rin totoo doon sa sinasabi nila. Kabukha ko po na hindi rin totoo yung sinasabi nila sa akin at pinagbibintang nila. No, well, in fairness naman kay Senator Sherwin Gatchalian na isa ring talagang pursigido sa pag-iimbestiga ng POGO, lalo yung mga illegal operations, siya nagbanggit na parang walang basehan actually yung pagdadawit sa inyo at napatunayan nga daw sa inyong isinumite na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth USLN, hindi nag-reflect na sa inyong itong naturang lupain at wala raw din daw maiharap ni isang dokumento itong vlogger na magpapatunay sa kanyang aligasyon laban po sa inyo, Senator Lapid. So it's a good sa inyo. Nagpapasalamat po kay Congressman na Sherwin Gatchalian at least napatunayan ko na siya mismo nagsasabi na wala akong kinalaman dyan sa POGO. Well, nabanggit din nyo pala recently, Senator Lapid, na may balak yata kayo na parang disiplinahin at maturuan ng leksyon yung vlogger. Sampahan nyo daw ng kaso, Senator? Opo, sinampahan ko na po ng kaso, maghintay na lang po siya. At ako'y nananawagan, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon na ito na itong programa nyo. Nananawagan po ako sa mga kapwa vlogger niya. Sana po kung mag-aakusa sila, yung totoo, kawawa naman po yung inaakusahan nila katulad ko, na wala po akong alam dyan sa POGO, pinipilit nilang may kaugnayan ako at protector ako ng POGO. Yun nga ang delikado, yung mga, irresponsible. So at least malinaw na itong vlogger na ito, na hindi naman kilala, na-establish na yung tunay niyang pagkatao, identity, at maaari siyang panagutin. Hindi yung kagaya iba na gumagamit ng mga pseudo o yung mga peke na mga pangalan, alias sa social media, Senator Lito Lapid, sir. Opo. Sa pamagitan ng programa nyo ay maraming malilinawagan sa ating mga kababayan at mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga kakilala ko. Tinatanong ako kung may kaugnayan ako rito sa POGO. At least po, nalinis ko po yung aking pangalan doon po sa last hearing ng itong POGO na kay Senator Leo Tiveros. No, sa assessment nga, sa process mo, Senator, saka parang kumpiyansa ka talaga at talagang matapang ka na parang, alam mo yun, parang hindi talaga sa'yo itong 10 hektarya. Bilhin mo na lang kaya. Senator Lapid yun. Wala po tayong pambili. Hindi po, yun nga po, almost 30 years po akong nasa larangan ng politika at nagsiservisyo sa ating mga kababayan na wala pong dungis ang aking pangalan. Bigla nila dudungisan na gano'n, hindi po tayo papayag. Bira naman po ako magpa-interview, bira ako magsalita. At ang mga umate sa mga hearing na ganyan, yun po, hindi natin po papayag na madudungisan ang ating pangalan dyan. Pero ito parang prangkahan lang na usapan, tanong, wala ba ni isa sa mga POGO operators o sangkot sa POGO yung parang naglapit, nagparinig sa inyo na para magbigay sila ng gito kalaga para medyo, alam mo na, para on the national level, pagbigyan yung kanilang operasyon? Wala naman. Wala po. Hindi ko nga po kilala yan Kaya ako hindi ko man alam na may POGO doon sa lugar na yun Alam ko po dito sa Clark maraming POGO. Pero dito sa lugar na to Porac, hindi, wala po alam doon. Ito wala, meron doon. Sinasabi nga ni Senator Gatchalian, ito raw yung pinaka-wars at pinakamalaking POGO na naitayo dito sa buong Pilipinas. Siguro, natapos naman, parang wala naman na masyado. Parang nung humarap po kayo, Senator, ay parang natahimik na rin lahat. At wala namang iniharap ng mga counter-evidence o counter-statement laban pa sa inyo after nyo pong humarap sa pagdinig ni Senator Risa. So, most likely, totoo ba yung parang may inisali na parang listahan ng yung bagong Pilipinas Administration slate sa 2025? Kasama ito yung pangalan nyo doon? May ganun na ba na parang usapan? May coalition kasi ng NPC po, partido ko. NPC po, tapos yung bagong kay
kay Pangulong Bongbong Marcos, sign na po ng signing na alyansa si Senate President, dating Senate President Tito Soto at ang ating mahal na Pangulo. Okay. So, NPC pala kayo, Nationalist People's Coalition? Opo. Ayun. So, pabor, tama. Yung ginawa ng NPC leadership pala na patalsikid na si Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa partido ninyo. Opo, tinanggal na po. Yung announcement po ng ating mahal na Senate President dati, si Tito Soto, tinatanggal na po siya. So ngayon, ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay si Lito Lapid, Senator Lito Lapid. So ngayon, lumabas sa kanyang interview kahapon doon sa isang nagngangalang si Raymond Denisa na siya raw, ang sabi niya, ako raw ay isang bala ka lang. Matindi. Hindi naman ako natakot pero grave threat po 'yan. Sa batas po ng Pilipinas, ang tinatawag na grave threat, hindi na po kailangan usisain kung ang tinakot ay natakot. Ang importante, naggumawa ka ng salita na ay bakit naman kailangan pa manakot? Akala ko ba kinasuhan na ako ni Mr. Lito Lapid sa NBI? Sabi niya, kinasuhan niya ako sa Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation at kanya pang pinausisa na ako raw ay may kaso na siyam na libel at sa siyam na libel may 6 pa raw ako na warrant of arrest. Okay? So sinabi ko na yan nung araw pa, ilang araw na, isang linggo na nakalipas, na kasinungalingan yan. Hindi totoo yan na meron akong siyam na libel case. Yang tinutukoy niya mga lumang libel case na yun, tapos na yun. So hindi po pwede sabihin na meron, Mr. Lito Lapid. Ibig sabihin, alam mo na po na hindi totoo. Tapos sinabi mo na may siyam pa ako na warrant of arrest. Sinabi ko na yan nung pagkatapos mo na magpakita sa Senate hearing na hindi totoo. Sigurado ako na alam mo yan, na narinig mo yan, na sinabi sa iyo. Ibig sabihin, alam mo na po sa oras na yun o araw na yun, pagtapos na yun, na hindi totoo yung siyam na libel case. So ngayon, sa makatwid, ang total ko na kaso ay 14 Lito Lapid, pero hindi yan kasama sa sinasabi mong siyam na kaso na tapos na. So hindi mo na pwede igurgur yan sa akin. At saka yung 6 na warrant of arrest. Ngayon, siniwalat ko na nagkasala ka pa o linabag mo pa, Mr. Lito Lapid, ang Data Privacy Act. Ang aking Privacy Act ay dapat ikukulong ka rin sa aking Data Privacy Act na karapatan. Kasi lahat ng sensitibo na informasyon patungkol sa tao, kasama na ang warrant of arrest na hitapos na, kasama yung libel case na tapos na, ay hindi dapat binibigay ng NBI. Dahil binigay ng NBI, ang tao sa NBI na nagbigay niyan ay kakasuhan ko rin at ipapakulong ko. At dahil pinit ni Lito Lapid, kasama siya, kakotsaba siya sa paglabag sa aking Data Privacy Act na right, na karapatan. At kakasuhan din kita tungkol sa paglabag mo sa aking Data Privacy Act. Okay? So ngayon, dahil hindi totoo, ay binanggit mo pa sa interview ni Mr. Raymond Denisa sa kanyang programa na dapat sana, sige lang, okay lang yan. Ang tao mo na si Dennis Raimundo na yan, Denisa Raimundo, ay halata na lahat ng mga tanong mo ay talagang sinadya mong tanong. Ang tawag sa mga abogado yan sa loob ng korte ay leading questions. Na mga tanong na binuo na sinadyang ganung klaseng pagtanong para alam na ang sasabihin ng sasagot na tinatanong. Ang sagot lagi ay oo. Di ba sabi mo, wala kang lupa diyan sa Pugo? Di oo. Di ba sabi mo hindi ka konektado sa Pugo ng Porac? Di oo. Lahat oo na sagot para hindi magkamali. Yan ang lahat ng tanong. Basta tandaan ninyo,
Interview 101 sa lahat ng abogado, lahat ng reporter. Kung mag-interview po kayo, para magiging patas ang interview ninyo, ang dapat ang sistema ng tanong ninyo ay open-ended. So halimbawa, ang tanong niya na ikaw ba Mr. Lito Lapid, Senator Lito Lapid, may lupa ka ba diyan sa Pugo? Eh di sinagot niya oo. Ang tamang pagtanong diyan, leksyon ito, I'm giving you a lesson. Ang dapat pagtanong niyan para paniwalaan ang sagot na totoo ay ganito. Ilan? Pwede mo sabihin, kung may lupa ka man, Mr. Lapid, ilang ektarya o ilang metro kwadrado ang lupa mo sa Pugo? So, ibig sabihin, open. Hindi alam ni Lito sa sagot ng oo o hindi. So, kung open, kung nagsasabi ng totoo si Lito Lapid, magbabanggit siya kung ilan. Kung magsasabi niya, wala. Okay, wala. Kung magsasabanggit siya na ilan, 10 isang ektarya, hindi magbabanggit siya na 1 ektarya. So ngayon, ang mangyari niyan ay binibigyan ko lamang kayo ng lecture, Mr. Raymond Denisa. Hindi ka magaling na reporter. Kailangan mag-aral ka muna, balik ka muna sa journalism school. Hindi ka magaling magtanong, mali ang mga tanong mo. Mr. Lito Lapid, dapat alam mo yung ang problema ng mga sasaka na mga kapampangan na inagawan mo ng mga lupa. May pakialam ka ba doon, Mr. Lito Lapid? Kasi ang problema sa iyo, hindi mo pinapakinggan na maigi. Sabi ko, isa ka sa may-ari dyan sa Pugo na mga lupa na ginagamit sa Pugo. Hindi ko sinabi niya sa buong 10 ektarya, ikaw may-ari. Sinabi ko, ikaw isa sa may-ari ng isa sa mga lupa diyan sa Pugo. Naintindihan mo? Dapat ganoon, maintindihan mo ng maigi. Ang problema kasi hindi ka naman nakapag-aral. Binuto ka pa ng tao. So ngayon, paano na ngayon? Ang sweldo ng tao parang ninakaw mo. Ang sweldo mo na halos 2 milyon isang buwan kasama yung allowances, kasama ang paggagastusan.